Jessica, may nadagdag na naman nga sa bilang ng mga Mitsubishi Montero na nakaranas ng sudden unintended acceleration. Ang pinakabago niyan ay nangyari ngayong hapon lamang dito sa Quezon City. Inararo ng isang 2011 Mitsubishi Montero ang mga lamesang ito. Itinumba ang poste at tuluyang binangga ang isang Toyota Corolla pasado alauna kaninang hapon. Sa sobrang bilis, patagilid itong bumagsak ng bumangga sa kotse. Mabuti at wala naman sakay ang kotse at walang mga nakatambay sa harap ng tindahan. Ayon sa may-ari ng sakyan na si Mon Ramos, nakapark at naka-handbrake ang sakyan para sana magpalit ng driver. Sister ko pagbaba niya, and then iikot na sana yung driver para sa parking. Biglang naglabas ng maitim na usok, tapos yung makina biglang parang sobrang lakas ng tunog. Nagulat, tapos yung preno, hindi, kahit ano yung preno talagang ayaw. Paglabas daw ng maitim na usok mula sa tambucho, tila nagrevolusyon bigla ang makina nito. Dire-diretso sa poste, natumba niya yung poste, and then meron siyang nabanggang Corolla na car. Nilinaw ni Mon na hindi pa gaanong naaapakan ng kanilang driver ang silinyador nang umarangkada ito. Swerteng hindi nasugatan ang driver. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidente. Desidido raw magreklamo ang pamilya ni Mon sa Mitsubishi dahil kaligtasan daw ng kanilang pamilya ang muntik ng malagay sa alanganin. Actually, hindi talaga kami naniniwala, and then paano na yung family namin pagka kami nakasakay or meron kami masagasaan dyan na tao, di ba, mamatay or something, kawawa naman. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng Mitsubishi. Dati nang may mga napaulat na insidente ng sudden unintended acceleration ng Montero. At sa isinagawang investigasyon ng Department of Trade and Industry o DTI noong Desyembre ng nakaraang taon, wala raw sapat na ebidensya na magsasabing depektibo ang Montero Sport Automatic Transmission Vehicles. Pero aminado ang DTI, kulang ang kakayahan ng Pilipinas para magsagawa ng full automotive testing sa computer box ng SUV. Kaya nais nilang magkaroon ng third-party expert mula sa ibang bansa. Posible itong gawin sa Germany o Singapore upang masuri ang electromagnetic compatibility ng computer box ng Montero Sport. Jessica, matapos nga itong pagsasaayos ng mga police report nga nitong pamilya nga ni Mon Ramos, ay binabalak na nga nila makapag-ugnayan sa kumpanya ng Mitsubishi at para nga makapagbigay formal ng kanilang reklamo. Kung maalala natin noong Desyembre ng nakaraang taon, ay isinagawa nga yung pagtetest sa ilang mga units ng Mitsubishi Montero Sport, maging ng Strada na hinihinalang posibleng ang apektado dito nga sa mga units na may problema. Pero ayon naman sa report nga ng Mitsubishi Motors ay wala ni isa sa mga units ito ang lumabas na depektibo. Jessica. Wala bang kuha ng CCTV e-side dyan sa lugar na yan kung saan nangyari ang aksidente? Jessica, meron sanang CCTV doon sa lugar, kaso lamang nakalihis siya paparoon doon sa direksyon ng kalsada. Bagamat ang nakuha na lang natin ng impormasyon kanina ay yung may-ari ng tindahan kung saan sa tapat niya mismo nangyari yung insidente. Tinatanong kasi natin kanina, Jessica, posible ba kaya na baka naman naapakan na nga nung driver yung silinyador, kasi yun din ang sinasabi nga ng Mitsubishi dati na pwede na problema ito sa klase ng pagmamaneho ng driver. Pero ang sinabi ng may-ari ng tindahan, napaka-imposible, Jessica, dahil sa sobrang bilis, kung sakali man na naapakan yun, imposibleng ganun yung maging kilos niya kasi halos lumipad daw talaga yung Mitsubishi Montero, no? Talagang tumalon nga, kaya't nang sa gayon nga naglanding siya ng patagilid hanggang sa tumama nga doon sa Corolla, Jessica. Kasi pagka gumaganon yung sasakyan, ibig sabihin mabilis talaga eh. Paglilinaw lang, Isay, naka-handbrake ka mo yung Montero nung nangyari insidente? Parang bumaba yung driver kasi magpapalit daw sila nung kapatid niya, di ba? So naka-handbrake ito nung biglang humarurot? Jessica, ini-handbrake nung kapatid nga nito ni Mon yung sasakyan at nilagay sa park. Pero nung sumakay yung driver, the moment daw na ibaba niya yung handbrake at iniusod niya syempre from park papunta sa drive, konting-konti pa lang yung kanyang pagkakaapak, humarurot na raw yung unit, Jessica. Okay, at sabi nung may-ari ng tindahan, mabilis na mabilis daw talaga. Harurot Jessica, talaga. mabilis daw talaga. Talagang wala raw, tila raw walang 2 segundo yung nakita raw niya parang lumipad daw sa kanyang harapan. Kaya nga para sa kanila talagang malaking misteryo. In fact, yun nga may-ari nitong sasakyan, ito nga si Mon Ramos, sinasabi nila na hindi kami naniniwala na pwede itong mangyari until it happened nga sa kanila mismo kaninang hapon. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.